Ibinunyag ng Philippine Coast Guard na hindi umano sila nakapag-deploy ng kanilang mga drone noong August 11 nang mangyari ang banggaan ng dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc dahil umano sa ginawang signal jamming ng barko ng PLA Navy sa kanilang mga drone. Alamin na buong detalye mamaya. Habang sinabi naman ng Philippine Navy na hindi nila kailanman iiwan ang West Philippine Sea, partikular ang Scarborough Shoal kung saan dumarami na ang mga naval warship ng China sa lugar. Naglayag na ang mga bangkang pangisda ng China mula sa mga daungan nito matapos tanggalin ang taunang pagbabawal sa operasyon sa ilang bahagi ng East at South China Sea. Kaya naman ang Taiwan at Japan ngayon ay mahigpit ang pagbabantay sa kanilang exclusive economic zone dahil baka ilan sa mga ito ay magtangka umanong pumasok sa kanilang mga teritoryo dahil ginawa na ito noon ng mga bangkang pangisda ng Chino. Pero sinabi naman ng mga otoridad ng China na umaasa silang maiiwasan ang mga tensyon dahil inutusan umano nila ang mga mangingisdang Chino na huwag lumapit sa Taiwan at Japan at ang kanilang mga aktibidad ay limitado sa mga itinalagang maritime zone. Ang Japan kasi ay hinuhuli ang mga mangingisdang Chino na pumapasok sa kanilang exclusive economic zone habang ang Taiwan naman ay wina-water cannon ang mga mangingisdang Chino. At sa ibang balita naman, ibinunyag ng Philippine Coast Guard na hindi umano sila nakapag-deploy ng mga drone noong August 11 nang mangyari ang banggaan ng dalawang Chinese vessel sa Baho de Masinloc dahil sa binanggit na posibleng signal jamming. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela na naniniwala silang nakialam ang China sa kanilang mga drone system upang maiwasan ang pagkuha ng aerial video o idokumento ang mga illegal na aksyon ng People's Republic of China. Drone video na magpapakita kung actually anong pangyayari. Para kasing yung mga pictures don't convey the entire picture, the entire story dun sa ano nangyari. May destroyer, merong Coast Guard, tapos yung sa atin. Ano talaga yung ano? Actually, sir, simula nangyari tong insidente na to, kayo pa lang ang nagtanong sa akin yan since last Monday. I think most of the media friends are always aware na meron tayong drones. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong insidente na to and also to document the illegal actions of the People's Republic of China. This is the first time that I'll be disclosing it to the public, that we were not able to launch our drones. It's because we are suspecting that the Chinese have jammed the signal for us to bring our drones out to take videos and photos. Sinabi ni Tariela na ito umano ang unang pagkakataon na naka-encounter ang Philippine Coast Guard ng hinihinalang electronic jamming sa lugar. Sinusuri na umano nila ngayon kung paano sila makakapaglunsad ng mga drone para makuhanan ng video ang insidente at maiwasan ang signal jamming ng China PLA Navy. Habang tiniyak naman ng Philippine Navy sa publiko na nanatili itong naroroon at handa umanong tumugon sa West Philippine Sea. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang Philippine Navy at Philippine Air Force ay regular na nagsasagawa ng mga maritime patrol operations at air surveillance flights sa Baho de Masinloc. At idinagdag na ang Philippine Navy at Philippine Air Force ay hindi kailanman umano umalis sa paligid ng Baho de Masinloc at maging sa Kalayaan Island Group. Nang tanungin naman ito tungkol sa mga posibleng pinakamasamang sitwasyon kasunod ng mga kamakailang insidente sa dagat, sinabi ni Trinidad na ang mga contingency plan ay nakalagay na sa buong hanay ng mga posibleng salungatan. Ani Trinidad, kapag gumawa umano sila ng contingency planning ay tinitingnan nila ang buong spectrum ng conflict magmula sa kapayapaan hanggang sa krisis, hanggang sa panahon ng digmaan at ang bawat posibleng senaryo ay may iba't ibang contingency measure sa lugar. Nabanggit din ni Trinidad na kapansin-pansin din na wala umanong agresibong hakbang ang mga barko ng China kapag naroroon ang mga dayuhang barkong pandigma ng iba't ibang mga bansa tulad ng Amerika. Sa ngayon, ang mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada ay nagsasagawa ng joint exercise sa West Philippine Sea.
Ang mga pahayag na yan ng Armed Forces of the Philippines na sinasabing hindi umano nila kailanman iiwan ang West Philippine Sea at handang tumugon sa salungatan. Sa isang hiwalay na pahayag naman, binigyang diin ni NFC spokesperson Alexander Lopez na wala umanong interes ang Pilipinas na palakihin pa ang sitwasyon, kaya't ang gobyerno anya ng Pilipinas ay hindi magpapakalat ng mga barko ng Navy sa Scarborough Shoal para maiwasan umano ang mga maling kalkulasyon. Hindi tayo magpapadala ng Navy natin para tapatan ang isang Navy. Bakit? Kasi once you deploy a Navy vessel there, you come like warlike. You come in warlike. Para bang nanunutya ka, nangahamon ka. That is not the policy stand of our government. So, hindi tayo magpo-provoke kasi we do not know what will happen if 2 Navy vessels are there. Kasi doon pwede mangyari miscalculation, misjudgment. And that is the thing that we do not want. No? Hindi naman nasasabi dahil hindi tayo nag-deploy doon and naduduwag tayo, hindi. We are just being prudent, we're just being practical. And we do not want, where it escalates, it is not to the best interest of our country. It is not even to the best interest of China for that matter and to the region. So we might as well tone it down and bring it down to a level that we can manage. Otherwise, you do not know what will happen.